Madalas dito sa atin, dito sa Pilipinas, madami nga po ang nagtatanong kung meron ba talagang underbone na ilalabas si Kawasaki. Sa ngayon nga guys is nagbabiral na naman ang bago nga daw pong King of Underbone na ilalabas daw po ni Kawasaki, na talaga naman pong kaabang-abang nito dahil meron talagang napakalakas na power output. Alam kong kilala nyo na nga po ang motorcycle na ating tinutukoy. Ito nga daw po si Kawasaki Super Cub. Kaya nga dito sa video na to guys is aalamin natin kung ano nga ba ang dapat nating abangan at kung ano nga ba ang katotohanan patungkol nga po sa motorcycle na ito. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Kawasaki. Siguro naman alam naman natin lahat no, ng mga riders dyan na pagdating sa motor, Kawasaki is the best na isa na brand. No? So ngayon meron daw kumakalat na lalabas na bagong motor ang Kawasaki at ito nga yung Super Cub 175cc. Kung titingnan natin guys, talagang super sporty niya. Isama mo pa ang dual cylinder ng kanyang engine na talagang masasabi mong bagong King of Underbone. Masasabi natin na itong motor na ito, itong Super Cub 175cc, ang isa na malakas na underbone na ilalabas ng Kawasaki if talagang ilalabas ito. Dahil nakikita natin na itong makina nito ay meron ngang 175cc. Very sporty ng motor na ito dahil sa kanyang shock na inverted fork at dual disc brake sa harap at single disc brake din naman sa likod at monoshock naman. At syempre, ang gaganda rin ng kanyang gulong, no? Hindi ko lang alam kung anong sukat nito kasi napagkakakapal ng gulong nito. So, talagang sa suspension maglalaro talaga to at ayos to pagdating sa cornering. At ang kanyang headlight and tail light and signal light, ito lahat daw is LED na. Ito ang sample ng kanyang tail light. Makikita natin na LED na ang kanyang tail light. Kaya masasabi natin talaga guys no, na kung ito ay lalabas ng Kawasaki, itong motor na ito talaga ang masasabi nating bagong King of Underbone dahil sa kanyang ganda ng specs, ang ganda ng forma, machong-macho ang datingan. Talagang walang tapon sa motor na to kung ito talaga ay lalabas at kung meron talagang ganitong motor dahil sa kanyang ganda at lakas ng makina. 175cc with dual cylinder. Ang ganda ng kanyang pipe, dual exhaust. No? Kaya masasabi natin na pag itong motor na ito ay lumabas, talagang masasabi natin na itong Super Cub 175cc ang bagong King of Underbone. Ngayon guys, ayon sa aking pagre-research tungkol sa motor na Super Cub 175cc ng Kawasaki, ito pala ay hindi totoo na ilalabas. Bakit? Dahil ito palang motor na ito guys is edit lamang. Bakit? At paano natin masasabi? Dahil guys, makikita naman natin talaga na itong motor na ito is ang daming pagkakahawig sa ibang bike ng Kawasaki like Z1000, Ninja 300, Ninja 200 na talagang inilagay dito sa pagka-edit ng pictures na ito. Isa pa na na-research ko sa motor na ito sa Super Cub 175cc, ang kanyang taillight sa likod no, na ipinapakita na hindi kanya talaga ang taillight na nasa likod dahil ang taillight na nasa likod ay mula sa Vietnam na brand na motor na Visitor Vios 175cc. So yung taillight na sa likod guys is galing ito doon sa Visitor Vios 175cc na brand ng motor mula sa Vietnam. At isa pa guys no, ang isa pa sa pagkaparehas ng motor na ito ay mula din sa Kawasaki Z1000. Ito nga yung kanyang headlight kung papansinin ninyo. Same na same sila ng Z1000 pagdating sa kanyang headlight no. Medyo in-adjust lang na medyo pinalaki yung dito kay Super Cub 175cc para magmukhang underbone kung ikukumpara naman sa Z1000. Pero guys, no, itong pictures na ito, yung Super Cub 175cc ay masasabi ko talaga na hindi ito totoong lalabas mula sa Kawasaki dahil ito ay edit lamang. Ngayon guys, may kinalaman naman sa kanyang makina na ipinakita ko kanina no. Ito ay sinasabi ng ilan na sa Super Cub 175cc daw. Pero ito pala is sa motor din ng Ninja, no, ng motor din ng Kawasaki. Ito yung Ninja 250. Bali, sa Ninja 250
yung engine na iyon, hindi iyon sa Super Cub 175cc. Isa pa guys, no, na nakita kong pinagkumpara ko rin at talagang doon din ang galing, no, sa pagka-edit ng pictures na ito ay yung kanyang flarings. Pagdating dito sa side na ito, ang kanyang flarings na ito ay nagmula naman sa isang motor din ng Kawasaki. Yun nga ay ang Ninja 300 naman. Diyan kinuha ang flarings ng side ng Super Cub 175cc. Ngayon guys, kung totoo man to, talagang masasabi natin ito ang bagong King of Underbone dahil sa kanyang dual cylinder at makikita natin na dual exhaust pipe, then dual disc brake sa harap at ang lalaki ng gulong. Talagang masasabi natin more powerful talaga ang motor na ito. Bakit ganito ang itsura nito? Well guys, ito pa yung isa ko napansin sa motor na ito, sa Super Cub 175cc na inedit lamang, no guys. So ito yung medyo pagkaparehas niya talaga at talagang kinuhang-kuha, no guys. Sa Z1000 na naman ulit, no, itong view na ito na nakikita nyo ngayon, itong kanyang dual disc brake, kanyang exhaust, dual exhaust, at yung pati sa sa makina, no, kuwang-kuha talaga na sa Z1000 to. Kaya itong Super Cub 175cc guys is hindi talaga totoo na lalabas dahil itong pictures na ito is edit lamang. Madami talaga sa atin ang napaniwala nga po ng picture na yan na ito nga daw pong Super Cub ni Kawasaki is talaga naman daw pong totoo. Pero dito nga sa video na to guys is nagbigay linaw ako sa inyo na ito nga pong pinapakitang picture na ito is edit lamang. Pero alam nyo ba guys na nagbunga nga po ang edit na ito dahil sa meron nga pong company ang naglabas na talaga ng actual talaga guys, at meron na nga po available na ito sa ibang bansa na ganito nga po ang pagkakaitsura ng underbone na iyon. Sino naman iyon? So ngayon guys, yun ang ating pag-uusapan naman. Cerato SBR 180cc. Well, doon pa lang nasagot na nga ang kaagad ang tanong kung si Kawasaki nga ba ang manufacturer nito. Well, hindi po. Pero nung mga nakaraang taon nga guys, ang dami ngang nagtatag sa akin at nagtatanong kung may katotohanan nga ba ang motorcycle na ito. At tinatanong sa akin kung si Kawasaki nga ba ang maglalabas. Kaya gumawa ako ng video para maliwanagan ang mga viewers natin na itiriga sa motor na ito. At binanggit ko doon na ito nga is edit lamang at walang katotohanan. At sa ngayon nga is wala pa ding nilalabas si Kawasaki kung ito nga is itutuloy nilang gagawin. Pero laking gulat ko nga nang inilabas na Cerato ang new underbone nila at ito ngang Cerato SBR 180cc. Makikita nga sa kanyang physical appearance, bodyworks na makikitang hinango nga talaga ang itsura nito doon sa kasalukuyang nag-viral na photo ni Kawasaki Super Cub 175cc. Well, ayon naman sa brand Cerato is kanila nga daw original na design ang motor. Ngayon guys is pag-usapan na nga lang natin ang kanyang engine specs. Kargada nga ang kanyang engine ng 175 cubic centimeter engine displacement. Naka dual overhead cam with 4 valves. Naka Bosch electronic fuel injected and liquid cooled. At kaya nga niyang mag-produce ng maximum power na 17 HP and maximum torque na 15.5 Nm of torque. At para nga ma-imagine nyo guys kung gaano kabilis ang acceleration, ang motor na ito is kaya niya nga lang namang abutin ang 0 to 100 km/h in just 6.6 seconds. And meron na nga itong full digital TFT panel gauge na mas lalong nagpaganda sa underbone na ito. At meron siyang fuel tank capacity na 7 liters. At meron na din siya guys na karagdagang safety features dahil sa naka-ABS na po ito. Kaya maasahang binigyan talaga ito ng effort para maging sulit at pwedeng makipagsabayan sa dalawang underbone na target ng brand Cerato na ipangtapat ang Yamaha Sniper 155R and Honda Winner X 150cc. Nung nakaraang taon nga, doon nga sa ginawa kong video is nabanggit ko doon kung ano ang mga kinuha ni Super Cub 175cc sa other bike ni Kawasaki. Well, dito nga sa new Cerato SBR 180cc, makikita talaga at kapansin-pansin yung kanyang headlight na kitang kamukhang kamukha ng Kawasaki Z1000 na una nga na nakita natin sa underbone na ito.
ang Super Cub 175cc na isang concept bike photo. At isa din sa nagustuhan ko dito is yung kanyang head cowling. Kung familiar kayo sa Honda Dash 110cc ni Honda, makikita na parang same sila ni Rato SBR 180cc. At kung gagawin mo siyang race bike, ito is pwedeng pwede at di ka na mahihirapan dahil sa alam naman natin guys noon na ang ilan sa mahihilig sa karera sa loob ng racetrack is underbone ang kanilang pinipili, kaya swak na swak talaga ang bike na to. Palitan mo lang siya ng YY pang and racing cowling, palag-palag na talaga. At isa din guys sa napansin ko dito is yung kanyang tail light. Nakitang kay Kawasaki Z1000 pa din nakuha at ang kanyang exhaust na Z1000 din ang itsura. Kung baga, kung si Yamaha Sniper 155 is inspired kay Yamaha R1M, ito naman is inspired kay Kawasaki Z1000, kaya talagang mas lalong naging unique at kakaiba ang kanyang itsura. Samahan mo pa sa kanyang aggressive design na mas lalong nagpaangas sa Rato SBR 180cc. Ganito na nga ang kanyang exhaust. Well, siguro naisip din nila na paliitin para mas lalong maging magaan at umakma ang itsura ng bike. Masyado kasing malaki yung dating exhaust niya. At for my personal opinion, kung tatanungin na kaya ba talagang makipagsabayan nito sa dalawang underbone na nabanggit, well, masasabi ko na palag-palag na din talaga dahil sa kanyang engine specs na di na din nalalayo sa dalawa at sa kanyang power output na halos kapantay lang din naman sa dalawa. At sa specs naman, meron na din talaga siyang mga panibagong technology na nakalagay like a TFT display na panel at samahan mo pa ng dual channel ABS for more safety features. Kaya masasabi kong sulit na din talaga ang underbone na ito. May kinalaman sa price dahil sa kalalabas at di pa nga ito ganon inire-release sa other countries. Wala pa nga tayong idea may kinalaman dyan. Wala pa po silang price na nilalabas. Ngayon kapag may update, may kinalaman sa underbone na ito, is agad ko kayong sasabihan. Talagang palaganap na ng palaganap ang iba't ibang kategory ng motor. Ang dami na ngang naglalabasan ng iba't ibang motor at katulad nga ng motorcycle na ito, makikitaan din talaga na sulit ang underbone nito. Kumbaga sa other brand na mga underbone, makikipagsabayan na din talaga to sa power output and syempre sa kanyang looks. Kaya masasabing sulit talaga ang underbone na ito. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Para sa mga ilan nating viewers, sa mga gusto pong mag-request ng motorsiklo na gusto nilang i-review din natin, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section at atin din niyang i-review. Kaya sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Kaboy Motovlog. Kaya sa mga ilan na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to my YouTube channel, no? So dito ko na lamang po tatapusin guys. Ichiboy. Thank you!